May Kruger na nagbibigay ng bangungot kay Pangulong Vladimir Putin at sa kawani ng sandatahang lakas ng Russia. Hindi ito ang bagong anyo ni Freddy Krueger, ang nakakakatakot na kontrabida ng A Nightmare on Elm Street slasher film franchise. At kahit na hindi ito isang guwantes na gawa sa mga kutsilyo, ito ay isang bagay na kayang sumugat ng kasing lalim sa mga pag-atake ng Russia. Ang Kruger 100 at bagong Kruger 100 XR ay makabagong anti-drone system mula Sweden na nilikha para masolusyonan ang affordability at scalability sa anti-drone warfare. Sa paglutas ng equation, maaari nilang baguhin ang tsansa ng mga labanan sa silangang Ukraine pabor sa Ukraine at tapalan ang mga butas sa mga layer ng depensa laban sa drone ng Europa. Tingnan natin ng mas malapitan ang Kruger system at kung ano ang ibig sabihin nito para sa patuloy na nagbabagong labanan sa pagitan ng drone at counter-drone systems sa Ukraine at sa iba pang lugar. Ang Kruger 100 ay magaan, battery-powered na drone interceptor para sa militar at sibilyang gamit. Unang ipinakilala ito noong huling bahagi ng Marso 2025 ng Swedish startup na Nordic Air Defense o Nordic Air Defense sa madaling salita. Ang mga drone sa Ukraine ay hinahati sa 5 grupo ayon sa laki, bigat, saklaw at tungkulin. Ang Group ISA drones ang pinakamaliit, may bigat na below 20 libra, lumilipad hanggang 1,000 at 200 talampakan at bilis na under 100 knots, 100 at 15 MPa. Ginagamit ng maliliit na unit ang mga portable na drone para sa maikling distansyang pagmamanman at pagsubaybay. Dahil sa maliit na sukat at tahimik na tunog na mahirap matukoy, ang Group 2 na mga drone ang kasunod na pinakamaliit na uri. Tumatimbang ito ng 21-55 libra at kayang lumipad hanggang 3,000 at 500 talampakan sa bilis na 200 at 50 knots o 200 at 87 milya kada oras. Mas mahaba ang lipad at mas malaki ang kargamento ng medium-range tactical drone kaysa sa Group ISA drone. Kaya nilang magsilbing kamikaze attack drone or tuloy-tuloy na surveillance malapit sa pasilidad militar o urban at kadalasang ginagamit sa pagbabantay ng hangganan at pagmamanman sa labanan. Ang mga drone na kabilang sa Group 3 ay mas mabigat kaysa sa Group 1 o 2 na umaabot ng hanggang 13-20 kilogramo ang bigat. Bagaman magkapareho ang kanilang pinakamataas na bilis na umaabot hanggang 200 at 50 knots, kaya nilang mag-operate sa mas matataas na altitude. Hanggang 18,000 talampakan, ang mas malaki nilang sukat ay nangangahulugan na kaya nilang magdala ng mas mabibigat na sensor at armas. Kaya kadalasan silang ginagamit sa batalyon o brigada, hindi lang ng individual na unit. Dahil sa mapanganib na sitwasyon, ginawa ang Kruger 100 at Kruger 100 XR bilang solusyon laban sa Group ISA 3 na drone. May 2 dagdag na kategorya para sa mas malalaking drone. Group 4 at 5 na magkaiba ayon sa taas ng operasyon. Pareho silang higit 1,300 at 20 ang bigat at kayang mag-operate sa mas mataas na bilis. Gayunpaman, ang mga drone ng Group 4 ay nag-ooperate sa taas na hanggang 18,000 talampakan, habang ang mga drone ng Group 5 ay nag-ooperate sa taas na lampas doon. Kasama sa Group 4 na low-flying drone ang United States MQ ISA Predator. Karaniwan itong nag-ooperate na may suporta ng runway, may dalang mga advanced na sensor o sandata, at bahagi ng mas malawak na command systems. Ang Group 5 drones gaya ng RQ, 4 Global Hawk MQ, 4 Sea Triton at RQ 180 ay high-altitude long-endurance platforms na nagbibigay ng estratehikong pagmamanman at global reach para sa strike. Ang kakayahan nilang mag-operate sa matataas na altitude ay nangangahulugan na kaya nilang gumalaw sa kontroladong airspace, magbigay ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa malalawak na lugar, at suportahan ang pambansang antas ng intelihensya. 2 pang Russian drone sa target ni Kruger ay ang Orlan 10 reconnaissance drone at ang Geran. Nakahalintulad ng Iranian Shahid 100, 36 loitering munition. Ang Orlan 10 ay pangunahing reconnaissance drone ng Russia na ginagamit sa pagmamanman, pagwawasto ng artillerya at electronic warfare. Ang bigat na 40 pounds at taas na 16,000 at 500 talampakan ay nilalagay ito sa pagitan ng Group 2 at 3 drone. Ang mga pambobomba ng Russia gamit ang drone, artillerya,
at FAB glide bomb sa mga posisyon ng Ukraine sa unahan ay malaking naisasagawa dahil sa presensya ng mga drone na ito. Ayon kay Nordic Air Defense Chief Executive Officer Carl Rosander, mas mapanganib ang mga drone na nagbibigay ng Global Positioning System coordinates para sa artilleriya kaysa sa mga first-person drone na nagbabagsak ng bomba. Kailangan natin ng mabilis at abot kayang solusyon para mapatigil ito. Ang Geran 2 ang pangunahing sandatang gamit ng Russia sa gabi-gabing pag-atake sa Ukraine. Technical na tinatawag itong loitering munition at madalas na inilalarawan bilang isang uri ng cruise missile dahil sa isang direksyon lang ang pag-atake nito, imbes na tawaging drone. Pero pasok ito sa Group 3 drone standards dahil tumitimbang ng hanggang 400 at 40 pounds at cruising altitude na 213,000 talampakan. Sa Ukraine, karamihan ng traditional na Global Positioning System guided at fiber optic controlled first-person view drones na ginagamit ng Ukraine at Russia ay nasa Group 1 kahit mataas ang taktikal na epekto nila. Madalas silang mas magaan sa 20 pounds, pati na ang 10 pound na kargamento. Halos palagi rin silang nag-ooperate sa ibaba ng 1,000 at 200 talampakan at sa bilis na mas mababa sa 100 knots. Mas malawak ang saklaw ng Russian fiber optic drones gaya ng KNIS, Vandal at Ovgorodsky kumpara sa karaniwang Group 1 abot mula 12 hanggang 70 milya o higit pa. Dahil pasok sila sa timbang at taas ng Group 1 espesyal na subset lang sila ng Group 1 na mga drone, hindi inilalagay sa mas mataas na kategorya. Matagal ng malaking problema para sa Russia sa frontline ang first-person view drone ng Ukraine. Halimbawa, tinatayang 2 katlo ng 3,000 hanggang 4,000 tangke ng Russia na wala sa digmaan ay dahil sa mga murang first-person view drone. Dahil sa mas malaking kapasidad ng industriya at mas malapit na ugnayan sa China, unti-unting nahabol ng Russia ang Ukraine sa paggawa ng first-person view drone. Malaki rin ang kalamangan nito sa fiber optic drones na sila ang nagpasimula. Lalong lumaki ang agwat dahil nagpadala ang China ng 300 at 28,000 milyang kable sa Russia noong Agosto, habang 72 milya lang ang natanggap ng Ukraine. May 4,556 sa isa na pagkakaiba. Dumarami ang drone na nagiging problema sa Ukraine dahil hindi nila mapabagsak ang mga ito gamit ang typical na electronic warfare systems na nagja-jam ng signal na kumokontrol sa first-person view drone. Makikita natin na ang Kruger system ay posibleng solusyong magbabago ng laro. May multi-layered at epektibong anti-drone defenses ang Ukraine at madalas nilang naiuulat na napapabagsak nila ang 70% o higit ng Geran swarm ng Russia. Ang problema, madalas na hindi talaga kayang panatilihin ng ekonomiya ang mga solusyong ito. At iyan ang isa sa mga pangunahing isyung tinutugunan ng Kruger system. Ang traditional na first-person view at fiber optic drones ay nagkakahalaga ng $100 hanggang $1,000. Tulad ng natuklasan ng Rusya, hindi talaga kayang panatilihin na mawalan ng mga tangke, armored vehicles, air defense systems, at iba pa na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar dahil lang sa mga sandatang mas mura ng malaki kaysa sa mga iyon. Gayunpaman, totoo rin ang kabaligtaran. Hindi rin kayang panatilihin na pabagsakin ang murang mga drone gamit ang anti-drone na mga sandata na mas mahal ng napakalaki at mas matagal gawin kumpara sa mga drone na umaatake. Tinatayang nagkakahalaga ang mga Geran drone ng mula 3,000 at $1,000 hanggang 10,000 bawat isa. 9 sa 10 ang bumabagsak gabi-gabi sa pagsalakay ng Rusya. Ang Geran na tumama sa power transformer, gas storage, o oil refining facility sa Ukraine ay maaaring magdulot ng milyong pinsala. Pareho ang presyo ng lahat ng AN. 10 nasa $87,000 hanggang $100. 100 at 20,000 bawat isa na patunayang mahusay ang mga air defense system ng Ukraine mula kanluran. Gaya ng Patriot, Vampire ng United States at German Infrared Imaging System TAIL sa pagpabagsak ng mga target. Tinawag ng mga Ukrainians na parang lawnmower ang mga Geran na mabagal lumipad at hindi nila gusto. Gayunpaman, yatpumbimbanta mayisan san. Limitado lang ang bilang ng mga sistemang ito at ng mga interceptor missile na ginagamit nila at napakamahal ng mga ito kumpara sa halaga ng mga drone na kanilang pinapabagsak. Ang Infrared Imaging System TAIL Interceptor ay nagkakahalaga ng 450,000 habang ang Patriot PAC-3 missile ay umaabot sa 37 milyon.
Kahit ang isang shoulder-mounted na Stinger missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 480,000, mas mura pa rin ang mga ito kaysa sa dolyar. 127 milyon na THAAD interceptor missile. Ang pinakamahusay na sistema ngayon, pero hindi praktikal gamitin ang alinman sa sistemang ito laban sa sunod-sunod na swarm ng 100-500 Geran drone gabi-gabi. Sa ngayon, 500 Pak-3 missiles lang ang nagagawa kada taon. Pero plano ng Lockheed Martin na gawing 2,000 taon-taon dahil sa mataas na demand. Di tiyak ang bilang ng produksyon ng infrared imaging system Tail at Vampire, pero tinatayang daan-daang missiles ang nagagawa bawat taon. Tinatayang napataas ng Russia ang produksyon ng Gerans sa mga 6,000 kada buwan, na nagbaba ng gastos mula sa karaniwang 20,000 bawat isa papunta sa mga 7,000 sa proseso. Gumagawa ito ng mga 100 Orlan 10 at 50,000 hanggang 100 at 70,000 first-person view at fiber optic drones bawat buwan. Mauubos ng Ukraine ang mga Western interceptor missiles sa ilang linggo. At kahit mapabagsak ang lahat ng drone, tuloy pa rin ang pag-atake ng mga ito. Gumagana ang mga high-end na solusyon pero hindi sila pangmatagalan. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, hindi tama na gumamit ng missile na nagkakahalaga ng kalahating milyon o milyon para pabagsakin ang drone na $1,000 o $2,000 lang ang halaga. Sa Ukraine at iba pang lugar, nakatuon na ngayon sa mga anti-drone system. Mas mura ang mga ito, mas madaling gawing maramihan, at hindi gaanong umaasa sa China para sa kanilang mga pyesa. Ang Kruger 100 at 100 XR ay swak na swak sa lahat ng tatlong nabanggit. Ang version 100 ay murang mini-missile na gamit ay kinetic na puwersa para pabagsakin ang mga drone, hindi pinapasabog. Gumagamit ito ng infrared sensors para hanapin at banggain agad ang mga kalabang drone sa ere, kaya mas ligtas itong gamitin sa mga sibilyang lugar kaysa sa mga sumasabog na proyekto. Mas mahaba ang abot, thermal seeker, warhead, at tagal sa ere ng XR na version. Pero nakabase pa rin ito sa parehong prinsipyo at nagbibigay ng parehong pangunahing benepisyo gaya ng orihinal. Una sa mga benepisyong iyon ay ang halaga, sa presyong mas mababa sa dolyar. 5,000, bawat missile binabaliktad ng Kruger ang ekonomikong ekwasyon ng pagpapatumba ng Gerin at Orlan 10. Pwedeng gumawa ng 12-24 mini-missile sa halagang katumbas ng isang Geran o Orlan 10. Sa presyong iyon, hindi pa rin talaga sila praktikal laban sa mga Russian first-person view drone na nagkakahalaga ng 3,000 at 650 hanggang 600 at 50 bawat isa. Ang bawat Russian fiber optic drone ay nagkakahalaga ng $1,000-2,000 dahil sa mahal ng fiber optic cable at spool na nagbubukas ng cable habang lumilipad ang drone. Mas mura ang 5,000 kumpara sa 450,000 para sa Vampire missile. At kung ang pagpabagsak sa drone ay makakaligtas ng isang tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyon mula sa tama, sulit na sulit ito. Hindi tulad ng interceptor missiles. Kailangang magsimulang gumawa ang Nordic Air Defense ng marami nito sa malapit na hinaharap. Ang mababang halaga at mabilis na produksyon ng mini-missile ay dahil sa natatanging disenyo ng Kruger 100. Umaasa ang tradisyonal na interceptor sa hardware tulad ng onboard sensor, kamera, at mga gasolina na makina na madalas mabigat at magastos. Bukod pa rito, marami sa mga bahagi ay pangunahing ginagawa sa China na nagiging mas agresibo pagdating sa pagbibigay ng mga bahaging ito para sa militar o dobleng gamit para sa mga bansang kanluranin at lalo na sa Ukranya. Nilulutas ng Kruger ang mga ito gamit ang pulsed propulsion at software-based flight control para subaybayan at saluhin ng target. Di tulad ng tradisyonal na jet engine, ang Kruger propulsion system ay dekuryente gamit ang baterya at propeller sa likuran. Pinapayagan ng setup na ito ang eksaktong modulation ng kapangyarihan para sa maiikling, matitinding tulak na ginagaya ang pulse propulsion. Habang simple at magaan ang disenyo, ang motor na pinapagana ng baterya ay gumagawa ng sapat na lakas upang itulak ang interceptor sa bilis na higit sa 200 at 70 kilometro bawat oras sa mga sibilyang version. At mas mataas pang bilis ang kayang maabot sa mga military na variant. Ang electric propulsion architecture ay nagpapababa ng maintenance at production cost, kaya perpekto ang Kruger
para sa mabilis at malawakang deployment laban sa drone threats, habang pinananatili ang mataas na maneuverability at mabilis na tugon sa pamamagitan ng software-based na control system nito. Ang pangalawang katangian na nagpapasulit, nagpapalawak, at ginagawang halos hindi kayang maapektuhan ng China, ang Kruger system, ay ang software-centric na arkitektura nito na nag-aalis ng karamihan sa karaniwang hardware na ginagamit sa tradisyonal na mga sistema. Sa halip na mamahaling mekanikal na bahagi na madalas kailangang kumpunihin, i-upgrade o palitan, gumagamit ang sistema ng mga advanced na algorithm sa pagkontrol ng sasakyang panghimpapawid na gumagabay sa interceptor sa pamamagitan ng kontroladong aerodynamics. May infrared tracking system ang version. 100 na gumagana 24 sa bawat 7 kahit anong panahon, sa ilalim ng ulap at gabi. Tulad ng nabanggit, ang bagong XR ay may thermal seeker din. Modular ang sistema, kaya pwedeng iakma sa mission-specific payload at launcher configurations na bagay sa operational environment. Ipinapakita ng concept imagery ng Nordic Air Defense na maaring ilunsad ang mga misil gamit ang handheld cannon, device na parang Ripple, launch crate ng projectile, o sistemang nakakabit sa sasakyan. Tiyak na magugustuhan ng mga puwersang Ukranyano ang ganitong versatility at flexibility sa harap o likurang linya para sa pagtatanggol ng mahahalagang infrastruktura laban sa Geran Swarm. Sa halip na isang mahal na sensor at missile bubble, magkakaroon sila ng libu-libong maliit at matalinong interceptor. Maaaring mabilis na ipamahagi sa sektor at ma-update sa software magdamag. Ang target discrimination at interception logic ay nasa code na pwedeng i-update ng malayuan, hindi sa mismong makina. Dahil dito, mas adaptable at matibay ang Kruger kaysa sa maraming mamahaling anti-drone na kasama nito. Matagal nang parang laro ng pusa at daga ang digmaan sa Ukraine dahil bawat panig ay laging naghahanda ng bagong sagot sa armas ng kalaban habang lumalalim ang labanan. Sa Kruger, hindi na kailangang alisin sa serbisyo ang sistema para i-upgrade sa isang workshop. Tuwing may bagong kontra mula sa Russia na lumalabas, nagbabago ang kilos ng drone ng Russia o kailangang mag-install ng bagong profile ng pakikidigma. Maaaring i-patch at i-upgrade ang sistema ng malayuan at tuloy-tuloy na may mas kaunting pagsisikap, gastos at panganib. Malaki ring nababawasan ang pagdepende sa China sa produksyon ng Kruger gamit ang software-centric na paraan. Ang lalong paghihigpit ng China sa pagbibigay ng mga bahagi ng drone at fiber optic cable sa Ukraine, pati na rin ang mahigpit nilang kontrol sa supply ng mga rare earth minerals na mahalaga sa high-tech na industriya ng depensa ng United States ay nagpapakita kung gaano kahina ang mga supply chain ng militar ng kanluran kapag sobra ang pag-asa sa mga produktong galing China. Ang Nordic Air Defense ay nag-iingat na hindi umasa sa China at United States, kaya't binubuo nila ang sariling European supply chain. Ayon kay Wes O'Donnell, iniiwasan nila ang Chinese parts, kumukuha sa Southeast Asia, at naghahanap ng European suppliers para sa sensitibong bahagi. Mahalaga ito sa politika at katatagan laban sa parusang embargo. Ayaw ng kahit sino na, habang pinapalago ang produkto, ay malalaman na may diplomasya problema ang supplier. Kaunti pa lang ang impormasyon tungkol sa Kruger 100 at 100 XR sa ngayon. Ayon sa Nordic Air Defense, kaya ng sistema na labanan ang mga target sa mid-altitude hanggang 13,000 talampakan, katulad ng cruising altitude ng Garan, at mas mataas kaysa sa first-person view at fiber optic drones ng Russia. Ang version para sa civilian ay naiintindihan na kayang umabot ng bilis na humigit kumulang 100 at 68 milya bawat oras, mas mabilis kaysa sa Garan 2 ng Russia. Lahat ng antennas, first-person view at fiber optic drones na ang mga military na version na ginagamit sa Ukraine ay kayang umabot ng mas mataas pang bilis. Ang mga misil na tinawag na mini-missiles ay may habang 75 hanggang 12 pulgada. Ginagamit din ito sa Ukraine. Ayon sa ulat, XR na may warhead ang ginagamit kaysa sa purong kinetic na 100 na version. Dinisenyo ang sistema para ipagtanggol ang pasilidad ng sibilyan. Sa sibilyang konteksto, maaaring gamitin ang Kruger 100 upang protektahan ang mga paliparan, planta ng nuklear, pantalan, gusali ng gobyerno, at mga sasakyang pandagat. Dahil sa pagiging portable nito na nagpapahintulot na mabilis itong mailipat sa iba't ibang lokasyon. Mas naging napapanahon ito dahil sa pagdami ng mga drone mula Russia na nagdudulot ng pag-aalala sa gitnang Europa.
Binigyang diin ng Nordic Air Defense ang pagdami ng hindi autorisadong drone activity sa Sweden, kabilang ang pagmamanman sa mahahalagang infrastruktura at mga dayuhang nag-o-operate ng drone malapit sa pasilidad ng gobyerno. Ipinapakita ng mga halimbawang ito ang mga kakulangan sa depensa ng himpapawid ng Sweden, na tinataya ng kumpanya na protektado lang ang 5% ng teritoryo at pangunahing instalasyong militar. Sa Sweden at NATO states, sa silangang harapan kontra Russia, ang Kruger, isang daan ang maaring maging nawawalang bahagi sa mabilis na pagpapalakas ng depensa laban sa mga drone laban sa mga paglusob ng drone na ito. Dahil sa mababang halaga, ang mga bansang tulad ng Baltic states na may maliit na budget ay mabilis na mapoprotektahan ang mga unit, imbakan at mahalagang infrastruktura nang hindi naubos ang pondo. Dahil hindi talaga sumasabog ang bersyon, 100 mas maliit ang tsansang may masaktan na sibilyan sa mga bumabagsak na piraso ng drone. Tulad ng Ukraine at iba pang bansa, ang Kruger ay madaling maisama sa mabilis at multi-layered na depensa na may abot-kayang counter-drone na pamamaraan na gamit na ng Ukraine. Kasama dito ang electronic warfare at jamming system, machine gun, drone interceptor, anti-drone net sa mga rutang, lohistika at posisyon ng militar, pati simpleng shotgun. Walang sistemang perpekto. May mga hamon ding kailangang lampasan ni Kruger para maging pangunahing depensa ng Europa laban sa mga drone. Habang mas kumakalat ang isang teknolohiya, mas malaki ang posibilidad na mapunta ito sa kamay ng kalaban sa kalaunan. Ibig sabihin, pwedeng baliktarin, kontrahin electronically, at gamitin laban sa naglagay nito kahit na may ganap na European na supply chain. Maaari pa ring maagaw o makontrol ang chain na iyon. Sinasabi na pwedeng gawing misil ang disposable interceptor sa pagre-reprograma ng seeker at paglalagay ng mas malakas na warhead. Totoong hamon din kay Kruger ang electronic warfare at spoofing na dapat malampasan. Dahil software-centric ang sistema, maaaring humina ito sa jamming, thermal decoys, at spoofed feeds. Alam ng Nordic Air Defense ang posibilidad na ito, kaya sentro ng disenyo ang updates at sensor fusion. Nagdadala rin ang automatikong pagkuha ng target ng legal at ethical na issue. Sabi ni O'Donnell, sino ang mananagot kung ang affector ay mag-isa gumawa ng krimen sa digmaan? Hindi pa malinaw sa ngayon kung anong mga doktrinal at human-in-the-loop na mga pananggalang ang nailagay na o ilalagay pa upang matiyak na papatayin ng Kruger ang dapat nitong patayin. At hindi ito maging isang dystopian na bangungot, parang eksena sa isang episode ng Black Mirror. Kung mapapatunayang mura, epektibo, at madaling paramihin ang Kruger, maaari itong maging mahalagang pagbabago sa depensa ng Ukraine at maging konkretong hakbang sa pagtulak para sa ganap na European autonomy sa depensa kontra drone. Susunod dito ang pabrika, trabaho, soberanya, at mas mahusay na proteksyon. At siguradong magkakaroon ng bangungot si Putin tungkol dyan. Mag-subscribe at i-enable ang notifications para updated ka sa balita tungkol sa drone warfare at usaping militar. Salamat sa panonood.